Dahil may nag-order nga sa akin ng kamote de leche, gagawa ko ngayon isa sa pinaka-request ng aking customer, gumawa ako ulit ng kamote de leche. Bumili lang din ako ng mga kulang na aking gagamitin tulad ng butter, evap, condensed milk. Bumili rin ako ng unflavored jelly powder. Yung iba naman yung gagamitin ko, may stock na rin ako sa bahay. At tamang-tama nga rin, dumating na rin ang aking parcel. Bali, bumorder nga pala ako ng 400 ml na oval tub. Handa nga itong lagayan tulad na sa leche plan, mga jelly. Dito ko rin ilalagay yung kamote de leche na aking gagawin. Ang laman nga pala ng isang 1 pack nito nasa 10 pieces. Dino-double check ko na nga rin yung nag-order sa akin ng kamote de leche kasi iba baka makalimutan ko naman mapigyan. At habang nagmimerienda nga rin ako, bali nagdaga na nga pala ako ng kamote. 1 kilong kamote ang aking gagamitin sa paggawa ng kamote de leche. Hinugasan ko na rin yung tab, pupunasan ko lang din para mamaya matuyo na rin siya. Iginagaya ko na nga rin yung mga kakailanganin ko sa paggawa ng kamote de leche. Nang malamig na nga lang nilaga kong kamote, bali binalatan ko na lang siya, minash ko na rin ng paganyan. Ang aking ilalagay naman ay yung condensed milk OB flavor. 1/2 can lang para hindi masyado matamis ang ating kamote de leche. Hahaluin ko lang din siya ng tuloy-tuloy para kumapit yung condensed milk na ubi. Sa isang kawari, naglagay na rin ako ng butter. Lulutuin ko ulit yung kamoting 15 minuto para hindi mapanis agad. Pag medyo sticky na yung kamote, ilalagay ko na rin siya sa isang lalagyan, palalamigin ko na rin siya. Pinapalamig ko nga rin yung kamote, naglagay na rin ako ng mga tabjan. Maya-maya nga, ilalagay ko na rin yung kamote na aking niluto kanina. Maggamit na rin ako na measuring cup yan para pantay-pantay yung pagkakalagay ng kamote. Sa jelly flan naman, ang uunahin ko muna yung flan mixture. Gagamitin ko rin yung egg yolk. 6 na egg yolk ang aking gagamitin. Maglagay na rin ako dyan ng 1 can na evap milk, 1 can na condensed milk, at syempre hindi mawawala yung ating vanilla extract. Hahaluin lang din siya ng tuloy-tuloy. Sasalayin ko lang din siya ng 2 beses para maganda yung pagkakalabasan ng ating jelly flan. Dahil okay na nga rin yung flan mixture, susunod ko na rin yung jelly. Kumuha na rin ako ng 1 pack na unflavored jelly powder. Yellow ang aking ginamit. Naglagay na rin ako ng 1/3 cup na sugar, 3 cups na tubig. Hahaluin lang din siya. Pagsasamayin ko na rin yung jelly at saka yung flan mixture sa kakahululutuin. Ang pagluto nga rin ng jelly flan, nasa low medium heat lang yung up. Tuloy-tuloy din sa paghalo. Once na wala natin nakikita ang buong jelly, pwede na natin siyang ilagay. Ito na nga pala ang aking nagawang kamote de leche. Ilalagay ko lang din siya sa chiller ng overnight pero hindi ko pa siya lalagyan ng cheese. Ilalagay ko yung cheese pag na-deliver ko na sa aking mga customer. Para maging presentable naman ang ating kamote de leche, nilagyan ko na rin siya ng sticker. I-deliver ko na rin sa aking mga regular customer. Habang malayo pa nga rin ako, talaga natatanong ko na yung mga aking customer na kangit. Pag masarap na talaga yung pagkakagawa ng mga paninda, talagang babalik-balikan pa at talaga lang sila na mag-request na gumawa ka ulit. Isa nga rito sa atin na nag-request talaga sa akin na gumawa ako ulit ng kamote de leche. Wala lang talaga akong time kasi may trabaho din ako. Nung nagka-time talaga ako, talagang pinursig ko talagang gumawa ng kamote de leche. Ito na nga pala yung last batch na aking i-deliver. Kung gusto nyo nga palang gumawa ng kamote de leche, ilalagay ko nga rin sa comment section. At yun lang po muna, 40 days vlog. Maraming salamat sa panunood.